umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, hello, good morning. Yan, good morning everyone. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Yan, okay, so it's Monday morning and today is National Bible Day. Kaya happy National Bible Day. Thank you Lord sa Sorry po, sorry po. Yan, comment down below. Happy National Bible Day. Yan, para malaman ng lahat na tayo po ay nag-celebrate sa Pilipinas. Actually, hindi pa lang to holiday, pero the Philippines is recognizing Bible as the full, the final authority. Yan, diyan nanunumpa ang lahat sa Bible, di ba? Korte, sa Congress. Yan. So,
Hello po Ninong Josie. Si Ninong Josie pala tatawag din sa atin. Hello, 1,000 counting. Ayun, sa ating Loyi, Krenko, and other two. Good morning, good morning. Ayan, so, kahapon din ay tayo ay galing sa ating yan, sa ating gawain, commissioning day. Yan. Suot ko pa ang t-shirt, pero ito po hindi ito yung suot yung t-shirt kahapon ito po yung exam t-shirt dahil nga umorder uli ako ng bago. So, suot ko yung bago, tapos ito yung ako maganda ito yung bago yung second version. So, mga gusto mag-order yan, you can order and contact Brother Levi Enriquez or even si Pisa Enriquez. So, order 250 lang po yan, 250 lang. Ang ganda ng tela, ganda ng kulay, ganda ng tatak, lalo yung bagong version mas high, the shade yung yung iba yung his version. Anyway, yan, so much for that. 7,000 and counting. Good morning everyone. Ate Gloria Cuenco, yan, congrats din sa inyong apo. Dinedicate kahapon. Yan, si Elikiel Baron. Yes, Dalus, good morning. Ate Jo Bangeldo, good morning. Yan, okay, so share, tag. O, hindi na-miss namin kayo kahapon. Kamusta na po kayo? Yan kasi kahapon sa commissioning day, yan, yun nga lang, dalawang pastor lang po ang available, kaya nagagala pa kami, tuloy kami yung mga bagong pastor. Ibig sabihin yung mga leaders natin, pinagkakaroon ka rin namin dahil nga dalawa lang pastor na available kahapon. Anyway, pero napakaganda ng gawain kahapon sa ating commissioning day. Napaka-special. Yan, meron tayong bagong way of commitment. Meron tayong commitment box. So, sa mga hindi pa pag-commitment, pag-commission, we encourage on Sunday. After the service, we will have a monthly service or commissioning service. Sa mga hindi nakasama ng this day, kahapon. Dahil malaga na tayo po ay anointed, commission for the year 2026 so that we can have more, mas anointing, mas mayroong blessing. Hello Sister Lucel Baldos, good morning. Ayan, okay, so and happy birthday sa mga nagbe-birthday at nung Friday, Saturday, ako hindi ko yata nabati si Kuya Rolly Espiritu. Yung birthday na Saturday ni Kuya Rolly, January 24. Yan, kung kaibigan nyo siya ay pwede siyang batiin pa uli. Okay, so sino ang birthday? Ay ngayon, sino ang birthday ngayon? Mary Ann Torres, yan, kung sino. Hello, happy birthday. Marami akong friend na kilala, no? Andrew Argente, yan. Ito yung mga bata na naging kaibigan ko. O si Divine, yan, Divine Nanyako, happy birthday. Si Mark Calvin, Barleta, happy birthday. Yan, apo ni Yossi. Yung ito yung anak ko to ni Ate Nanagili. Gusto ko kaibigan si Pastor Stanley Uy. Happy birthday Pastor Stanley Uy. At nung kahapon, si birthday kahapon. Si Aryan, birthday pala kahapon. Hello Aryan, happy birthday. Aryan Cortez. At nga si Nelmar nga pala, nag-birthday, binati natin ng video. Happy birthday Nelmar Clemente. Saturday din. At si Barry Anthony Marcelino pala, birthday din pala Saturday. Ayun. Hindi pala ito pa yung nasa langit. Sorry. Si Fern, isa kong kaibigan, birthday niya nung Saturday din. Si Kuya Rolly nga, nag-birthday Saturday. Daming Facebook ni Kuya Rolly. Hindi na yan. Alin? Ano ba yan?
Yan yung account ni Rolly sa Facebook. Hindi ko na paano birthday. Anyway, yan, happy birthday sa mga nag-birthday at mga nag-anniversary. Nag-anniversary si Chichi at si Ricky. Yan, happy birthday mga anak namin sa kasal. Sino naman mga nag-birthday, anniversary. Yan, happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. Naway, lumiyaya kayo. Ang gusto nyo, di ba? Yun. Mabuhay kayo ng gusto nyo. Iba naman, lumiyaya kayo ng gusto nyo. Amen, amen. Yan, okay, so yan, nagbatian na ba tayo ng Happy National Bible Day? Yan tayo, pwede po mong batiin natin. Good morning po, Brother Nick. Yan, batiin po natin bawat sa Happy National Bible Day. Today is Happy National Bible Day. Yan, sa pangunguna ni Senator Manny Pacquiao. Yan, dineclare ng last Monday of the January ay National Bible Day. Kung kahapon ay National Bible Sunday, ang the week before that is the National Bible Week, at ang buong month ng January is National Bible Month. O tayo lang yun, di ba? Diba ay tinagin para magbago tayo, amen, di ba? Kasi nga isip na marami na National Bible tayo lang may ganito sa buong mundo, pero alam natin na marami tayong problema. Pero niwala pa rin tayo makapangyarihan ng salita ng Diyos, kaya nga pinag-usapan natin ito. At tayo po ay talagang nagdiwang ng pag-celebrate natin ng Bible sa ating bansa. Happy National Bible Day! Para magbago tayo, Bible tayo lang may ganito sa mundo, pero alam natin na marami tayong problema. Pero niwala pa rin tayo makapangyarihan ng salita ng Diyos, kaya nga pinag-usapan natin ito. At tayo po ay talagang yan. Okay, so Happy National Bible Day. Wala pa nagko-comment. Yan, baka mga busy lang ano. Anyway, kung kayo man ay nakikinig sa Happy National Bible Day, mamaya po, I will share the link ng National Bible Day celebration sa pangunan ni Senator Manny Pacquiao at ni Diane Castillejo at ni Peter Kairos ng 700 Club. Yan, okay, so let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. As we celebrate National Bible Day, I pray Lord na talagang ma-appreciate ang lahat ang kahalagaan ng Bible sa aming buhay. Nawa ay tunay nga talagang ikaw po ang maliwalhati sa aming mga buhay. At dinadalangin din po namin, Panginoon, na ikaw po ang tunay na manguna sa amin sa umagang ito, even as we focus on learning your word and enjoying your presence, O God. Kaya salamat sa iyo, ito ang dalang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen. Palakpakan. So, without further ado, let's worship God. Meron akong kasama rito. Now, let's worship our God with the psalmists. Come on, church, let's worship our God. Hallelujah. Our God is here. Our God is in our midst right now. Let us worship and praise the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Sige po, palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah.
establish your kingdom. Open the heavens and pour out your spirit. Jesus, Spirit, feel. Jesus, Spirit, feel. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful.
praise God. Wow, tuloy natin bukas yan. Okay. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is here. Amen. Comment down below. God is here. Yan, ang ganda ng ating uniform, ano? Yan, ang ganda ng ating t-shirt. Up for His coming. Yan, sa gusto mo order, 250 lang po. Yan, courtesy of Brother Levi Renz Press. Yan, you can order from him on also even to us at even sa ano, pang ito? Sa sa kanyang nanay, si Ate Lisa Enriquez. Okay, so thank you for that wonderful worship. Pastor Marita, good morning. Yan, maraming salamat po sa blessing na sinare nyo. Yan, nasa yun sa sosyo sa aming date on Thursday. Amen. Oh, praise God. God is here. God is here, sabi ni Pastor Marita. Praise the Lord for that wonderful experience yesterday sa worship time natin, and also nga yan tuloy-tuloy sa ating commissioning day, and also sa youth. Napakaganda rin ng ginawa ng Lord sa youth. Talagang may so excited sa momentum na ginagawa ngayon sa church. So come on, let's do this. So, sama-sama tayo na talaga maglingkod sa Panginoon. Sama-sama talaga tayo na especially nga dahil nga malapit na dumating si Lord. So hello po sa Joey Reyes, good morning, good morning. Yan, na-miss namin namin last week sa sa ating LFCMI banding. Praise God. So God is here. Praise the Lord. Talagang kasama natin ng Diyos. Kaya nga, ayun, pag-usapan natin ngayon sa umagang ito, yung ating topic pa rin sa buong ito, up for His coming. Ating team for the year, pero dahil nga tayo po ay nag-commissioning day, sinare natin ito kapon sa commissioning day, but we are doing the expanded version of the sermon today. Yan, a worker up for His coming, ang manggagawa na handa na sa pagdating ng Panginoon. Ikaw ba isang manggagawa ng Diyos na handa na talagang humarap sa Panginoon? Amen. Kasi babalikan talaga ni Lord yung mga nagtatrabaho, di ba? Hindi lang naman yung niligtas niya, kasi yung niligtas given na yun pero babalikan ni Lord na may rewards. Sabi nga, behold, I'm coming soon and my reward is with me. Ay yung mga anak niya na nagtrabaho sa kanyang karian. So it's not just enough to be saved. Yung parang naligtas ka na sa impyerno. Ang talagang mas matandang nating work at ngayon ay talaga tayo po ay gantimpalaan ng Panginoon. Marinig natin mula sa Panginoon ng well done, my good and faithful servant. Wow. Kapag narinig natin kay Lord yan, yun talaga ang buhay natin na gusto natin talagang ipamuhay. Yan, so up for His coming. Yan. Hello, Ate Adelina Lustre, God is here. Yao, totoo, I declare sa bawat pamilya. Nandiyan ngayon ay God is here wherever you are. At ano man ang sitwasyon natin buhay ay talagang sinasamahan tayo ng Diyos. Ayan, okay. Yan, up for His coming. Ayan, okay. So dahil nga kahapon nga work ay ating commissioning day sa ating mga volunteers, sa ating mga workers. Yan, so we share this word na to inspire us na ang babalikan ni Lord ay mga nagtatrabaho sa kanyang ubasan. Diba? For example nga, yung the parable of the talents, bigyan tayo ng Diyos ng mga responsibility, di ba? May nagbigay ang Diyos ng 5 talento, may nagbigay ng Diyos ng 2 talento, at nagbigay ng Diyos sa 1 talento. Sabi ko, kaayon sa kanilang kakayahan. Kaya kung maraming kang kakayahan, ibig sabihin, marami talagang inaasahan sa si Lord. Talagang kay Lord ay given talaga yung multitasking, yung maraming ginagawa sa church. Diba, marami tayong mga ganyan na sa church, yung talagang daming responsibility, pero they're excelling in all that, talaga enjoying it, hopefully, na hindi nagreklamo yan. Ilan dyan sa ating mga nasa Swakmed, yung katulad nila Tinjoy, nila Ate Desi, yan, yung talagang all around. Pero yun talaga, that gift talaga yun May nagbigay si Lord talaga ng 5 talento, 2 talento, 1 talento. At ang sabi ng Panginoon nung master, nung umalis siya, o magtrabaho kayo hanggang kayo dumating. Occupy till I come. So ang babalikan ni Lord ng mga na anak niya, hindi lang yung mga anak niya na naghihintay na born again, na saved, kundi yung mga nagtatrabaho. Sabi nga ng isang verse sa Bible make sure na kapag ikaw yung natagpuan ng Panginoon na siya bumalik, nagtatrabaho ka. Make sure na nasa ministry ka. Make sure na talaga may ginagawa ka sa Panginoon, hindi ka nagpapahinga, hindi ka naglalaylo, di ba? Usong-uso sa mga Kristiyano yung naglaylo. Laylo muna ako kasi
marami pa pinagdaanan eh. Ayan, di ba? So alam natin eh, minsan hindi talaga to nakakatulong sa isang Kristiyano nang siya naglalo. Kasi nga paano kapag doon ka dinatnan ng mga pangyayari sa buhay, di ba? Kaya kaya nga talagang tulad nga sa aming mga pastor eh. Hindi ko alam kung ba't kami nagkakaroon ng retirement plan. Talagang maganda naman may retirement plan, pero just come to think of it, wala naman talagang nagre-retire na naglilingkod sa Panginoon. Basically, katulad nga po si Pastor Tony, imagine 80 years old na, ginagamit pa ni Lord. Marami pong pangarap na gawin sa Panginoon. Tapos nga natuwa nga kami ng birthday niya, nung 80th birthday niya. Talaga dati parang na-stroke siya sa salita, yung apekto niya speech niya. Hindi namin minsan maintindihan sinasabi niya, pero nung birthday niya talagang ang linaw na niya ng salita niya, talagang wow. Talagang pa rin, talagang tikas pa rin. And it's parang sa the way I look at it, is good for more years in serving God. Tapos nga kinabukasan after that wonderful celebration ng kanyang birthday, sumama pa sa aming bandi ng mga pastor. Wow. Kaya talaga ibig sabihin talaga maglilingkod tayo hanggang kamatayan. Maglilingkod tayo hanggang ganyan tayo ni Lord. Kaya nga kasi nga po, yun po ang babalikan ni Lord. Yung mga nagtatrabaho para sa kanyang kaharian, a worker up for His coming. Yan, praise God. Yan. Kaya comment down below, I am a worker up for His coming. Yan, ayun ang ating declare natin. Na tayo mga manggagawa ng Diyos na handa sa pagdating ng Panginoon. Nagising, naglilingkod, active. Diba? Ako sa totoo lang, nung nawala si Pastor Marcel, I could have an option na taga maglaylo, mag-vacation muna ng matagal, sabbatical leave and all that, pero hindi nang naging conviction sa akin eh. Talaga ang maging conviction lalo pa maglingkod. In fact, ang talagang hiningi ko kay Lord yung anointing ni Pastor Maricel somehow, aside from imparting it to some of her mentees, na talagang nakita naman natin ginagamit ng Panginoon. Katulad kahapon, talagang palakpakan tayo para kay Pastoran. Kay Ate Mary Sel, grabe napaka-power ko lang sharing niya kahapon. Talagang grabe ang hugot sa salita ng Diyos. Talagang isa siya sa na-mentor talaga ni Pastora. In fact, I gave her a Bible from Pastor Maricel dahil nga para sa kanya anointing somehow. Amen. So, talagang grabe po kung siguro one of these days I will feature it in our sa ating God's word for you. Ayan, okay. So, I'm a worker, up for His coming, sabi ni Pastor Marita. Amen, di ba? Talagang ganoon ang gawin natin na tayo po ay talagang maging handa sa pagdating ng Panginoon. Yan, yung t-shirt na yan, hindi lang ito maging t-shirt natin na ating pinagmamalaki ng sinusuot, kundi talagang handang-handa talaga tayo sa pagdating ng Panginoon. Handang-handa na. Yan. Maganda ka na kapatid, kahit hindi mo pa kaarawan. Nakakalimutan tayo. Hindi natin nakakantayin yung kanta ni Pastor Bishop Joel Hernandez. Maganda ka na kapatid sa taon na ito. Kapag ito, basta ganun, tungkol sa taon na ito na yung taon ng Panginoon sa ating buhay. Yan. Praise God. So, a worker up for His coming, Revelation 3:3. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. Ito yung verse natin for the year. Yan medyo na King James na ito nakuha natin. And then 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Okay. As an introduction, alam natin ang katotohanan, Jesus is coming soon. Yan, sinasa nyo at alam nyo na darating na si Lord talaga. Any moment from now, the Lord is really coming very soon, and we need to really be ready for that. Yan, salamat sa Panginoon sa paggamit mo sa akin sa online. Yan, si Pastor Ninang Josie, di ba? Talagang kahit na ilang 80 plus na. Yan, upang ang panalangin niya, sa pananalangin, talagang ginagamit siya sa mga kaibigan niya na mga may sakit, at pahayag ang kabutihan ng Diyos, katapatan ng kadakalaan, pagmamahal niya sa akin ng Josie, at sa bawat natiwala na nanalig at nananampalataya sa Panginoon. Amen. Hello, Ate Lisa. Yan, see you tonight sa ating family altar. Kila yata tayo, kila Abigail. Yan, I am a worker up for His coming. Yan, si Ate Lisa po, ang pwede niyong kontakin para po sa t-shirt na suot ko ngayon na pwede natin, pwede niyong
Yan. Kaya na mesot na akong kahapon kasi dumoble ako. Thank you rin sa t-shirt. Yan courtesy ng Enriquez family. Up for his coming. Ito yung ito yung first version, pero yung second version mas maganda. Kaya you can order. Kahit na kayo ay meron ng t-shirt, pwede pa rin kayo umorder ng t-shirt dahil may bagong version. Ayan. So Jesus is coming soon. Woohoo! Thank you, Lord. At ito nga sinasabi ko kanina, He is coming for faithful workers. Ang babalikan niya yung mga naging tapat. Di ba? Yung mga nagtatrabaho. O ano ba ginawa niya ba? Kaya nga magkakaroon tayo ng reckoning, yung accounting, na talagang lahat ng mga naglingkod sa Panginoon tapat ay talaga i-recognize. Magkakaroon ng awarding night sa langit. Kaya sinin ng Diyos kaya gaano kaya katagal ang recognition sa kanya kapag siya ay nasa langit na talagang gagantipalaan ng Panginoon, di ba? Dahil yun sabi ko, ang imagination ko nga dyan kung nanonood kayo dati yung Miss Q&A ba yun? Kaya lang, siyempre sa mundo yun. Kaya lang, nakakatuwa yung kanilang concept na bawat panalo ko, isang corona. Kaya yung corona pataas ng pataas, patuwan ng maraming corona. So, kung ganun ang rewarding gano'n kaya kataas ang mga corona ng bawat isa sa atin, di ba? Nasa langit na tayo, abot pa hanggang langit-langit, di ba? So, hello, Mr. Nene. Yan, isa rin sa naglilingkod sa Panginoon, nakakatuwa. Proud na proud siya kahapon dahil nga si Sister May pala, isa sa kanyang dating bina-Bible study, ang Sierra family, si Mary Cele, bata pa, pero yung parang hindi masyadong nag-involve, pero ngayon nagsasalta na nakakapagsalta na sa harapan with so much passion and conviction. Talagang grabe, blessed na blessed talaga ako kahapon sa kanyang sharing. Yan, and you'll be hearing more of that. Yan, kaya nga marami na akong nakausap na maganda ka na dahil isasalang ka na namin. Yan, kaya mga future pastors and leaders yan na talagang inanda natin kasi nga gusto natin mag-raise up ng mga faithful workers sa church na talagang katulad ng sinasabi namin kahapon talagang yung mga pastor hindi na talaga bumabata kaya nga nag-uusap na kami mga retirement plan namin di ba, Pastor Marita? Kaya we need to raise up new leaders talagang yan ang ginagawa namin ngayon, nag-raise up yung mga bagong leaders na talagang hindi papalit kundi tutulong, mag-build up on what we have already started and then do more na knowing na mas matindi ang next generation, mas marami silang magagawa. Lalo nga kasi mas marami silang involvement sa technology na ngayon yun talagang kailangan. Kaya salamat sa mga katulad ni Ninang Josie kahit na 80 plus na techie pa rin, di ba? Nakapag Facebook, nakapag-share, at ginagamit yung mga ganitong technology, hindi sa kalokohan, kundi sa tama, di ba? Sabi ko nga, katulad sinabi ko kahapon ang technology, double-edged yan, ibig sabihin double-edged. Pwede mong gamitin sa masama, pwede mong gamitin sa tama, di ba? O di gamitin na natin sa tama, yung makakabuti, yung katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Tayo nag-share ng Word of God, kahit na minsan nire-restrict tayo ng Facebook, di ba? Sino sa inyo na-restrict na ng Facebook, katulad ni ng Josie at ng yung lingkod, dahil share ng share. Pero okay lang, dahil babalik din naman Kasi nga, nakipag-unahan tayo sa panahon. Dahil malapit na dumating si Lord, gusto natin mas maraming makarinig ng Word of God, gusto natin maraming maabot ng ating mga ginagawa sa Panginoon. Amen. So He's coming for faithful workers. So ang tanong, are you ready? Are you ready? Are we ready? And not just we ready, hindi lang ready, kundi are you working? Yan, are you ready and are you working? Ikaw ba dito trabaho at ikaw ba ay talagang aasahan ng Panginoon na naglilingkod sa mga oras na ito? Hindi ka tatamad-tamad, hindi ka yung papetiks-petiks, hindi ka pabanjing-banjing, kundi ikaw ay talagang ready na nagtatrabaho ka. Kapag dumating sa Lord, alam mo na you will not be found lazy o natutulog, katulad ng sinabi ko kahapon sa kumpanya nga, di ba, ay natin madadatan tayo ng boss natin na walang ginagawa, papagalitan tayo dahil binabayaran tayo para magtrabaho, di ba? Kaya nga yung iba, pag di ba, halimbawa, for example, walang ginagawa, o kaya, ako, dati nagagawa ko rin yun, nung tatrabaho ko na kapag, kasi minsan, tapos na yung trabaho mo kaso, hindi magandang nakita ko ng boss na wala kang ginagawa. Kaya kahit na wala kang ginagawa, may gagawin ka, di ba? Naintindihan niyo po ba yun? Yung talagang kunyari, wala kang ginagawa, biglang mag-computer ka, mag-type ka, dahil nandiyan ng boss. Ayaw natin matagpuan tayo na walang ginagawa. So lalong ganun din ang Panginoon.
na ang gusto niyang balikan ay yung mga Kristiyano ay mga anak ng Diyos na may ginagawa, nagtatrabaho, na talagang busy for the kingdom and busy in doing the work of God, the will of God in their lives. Hindi yung lalaro sa kasalanan, hindi yung papetics-petics. Oo, alam natin minsan talagang nadadapa tayo, pero bangon ka agad, have that awareness na ayaw natin madatnan tayo sa ganung kalagayan. Amen po ba? Kaya nga, isa ito sa talaga ano, I'm contemplating on things na yung mga nagkakasala na nananatili sa kasalanan. Kasi nga kung sa bagay nagawa mo at mali, tapos natili ka doon, humingi ka ba ng tawad talaga? Kasi kung humingi ka ng tawad, dapat talaga, di ba, nagbabago ka. Aalis ka sa kasalanan. Di ba? Sa mga maling relasyon, maling habits, di ba? Yung maling mga sitwasyon ng yung buhay, hindi ka mananatili diyan kung alam mo mali yun. Dahil nga ito ay kasalanan. So we don't want to be found by God in that situation. Kaya nga, hello, kaya nga, di ba, yung mga issue ngayon sa sa social media, yung mga talagang pinapalit ng pandilan ng kasarian and all that, talagang maling-mali yun. Tapos hingi nga ng sorry kay Lord. Paano kung nadatang ka ni Lord sa kanyang kalagayan, di ba? Kaya nga, meron tayong mga kilala, meron tayong kilalang storya na nagpa-trans, nagpabago ng katawan nila dahil nga sa kanilang inisip na kanilang conviction, pero na born again. Wala na magagawa. nangyari sa kanila, pero at least na born again. Kaya nga mag-isip-isip tayo mga kapatid sa mga maling gagawin nyo talaga, na alam nyo naman na hindi pwedeng manatili. Diba? Kasi may mga kasalanang mananatili kung di mo talaga iiwanan. Diba? You know what I'm talking about. Kaya nga, I think it's high time talaga kung paano nangyari yan sa panahon ni Nehemiah. Nung na-discover ni Nehemiah, ganito po yung nangyari, no? Na-discover ni Nehemiah na yung mga Israelites na kapag-asawa ng mga unbelievers o ng mga foreigners, hindi sila, wala lang akong magagawa, kasal na kayo. At talagang ginawa niya, pinaghiwalay niya talaga. In fact, kaya sa sobrang conviction ni Nehemiah, kung bababasa niyo sa Bible, he has to drag them away from their families. Dahil nga ang conviction ang standard nila that time, you cannot be unequally yoked with unbelievers or with the rest or with the outside world. Talagang hindi siya sa buhok yung mga yung mga babae at mga lalaki na nakapag-asawa ng mga unbelievers at that time. So ganung conviction. Kasi nga ang dadatnan ni Lord talaga spotless and blameless church. Talaga talagang that's a challenge for all of us. To be aware of that, to be living the life that God has instructed us to live. Yan yung kung ano yung inaasahan sa atin. Hindi yung ano yung gusto natin. Hindi tayo ang standard. Ang standard si Lord. May emoji kong dumadaan. Ano ba yung emoji ko na yan? Tungkol ba sa Bible yun? Ayan, amen. So, He's coming to faithful workers, sabi ni Nang Josie. Yan, wala pa tayo sa point natin talaga, no? Introduction pa lang to. Hindi nila. Ano oras ba? Hindi ako malapit na pala. Grabe. Dami ko na sinasabi. Thank you, Lord. So point number 1, paano tayo maghahanda as workers? At tayo na naman yung aking mouse. So the question is not, are you saved? Hindi na kaligtasan pag-usapan natin dito kasi ligtas ka na Ang tanong ay, are you ready and working? Yung nga sinasabi natin kanina. So, are you ready and working? So, number 1, para tayo ay talagang maging handa, a worker must remember his calling. Yan, ang sanglingkod ng Diyos ay dapat alalahanin niya ang kanyang calling. So, a prepared worker never forgets how he started with God. Ito nga, ang nagkaroon ako ng revelation dito na ano ba yung dapat makalimutan, ano yung dapat mong alalahanin. Kasi di ba sabi ni Pablo kinakalimutan ko ng nakaraan. Di ba? Forgetting what lies behind and pursuing what is before us. Pero sabi ng Bible, alalahanin mo yung mga dapat mo alalahanin.
So, katulad ito, remember your calling. Ano yung kakalimutan? Kakalimutan mo yung unang mga kasalanan, yung mga maling bahagi sa buhay mo. At sabi nga, even your victories, na ikaw yung talagang naging talaga alam mo na tagumpay mo yun. At pero sabi ng Bible, kalimutan mo rin mo yun. Pero ang dapat mo alalahanin yung ibig sabihin na kakalimutan mo yung mga ginawa mo. Pero ang alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ayun ang alalahanin natin. Yung calling na tinawag ka ng Diyos, alalahanin mo yun. Yung kabutihan ng Diyos, kung paano ka na born again. Diba? Alalahanin mo. Kaya nga, si Pablo, lagi niya naalala na siya ay pinakamakasalanan sa lahat, pero siya tinawag ng Diyos. Yung katulad sinabi ko kahapon, si Pastor Amante, kapag narinig natin patotoo niya, talagang buhay na buhay, kasi talagang matindi yung pinanggalingan niya, di ba? Lusak talaga ng kasalanan, sugarol, etc. Si Pastor Noel, di ba? Drug addict, talaga nagbebenta pa ng dugo para lang makabili ng drugs. So yung ganun, yung kabutihan ng Diyos, hindi mo kakalimutan yan. Ang kakalimutan mo yung mga kasalanan at yung mga mali at yung mga ibig yung tagumpay na ikaw ang naging dahilan. Pero when it comes to what the works of God, talagang alalahanin mo yun. Yan, remember where you have started. A prepared worker never forgets how he started with God. Yan, kung paano tayo born again, kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung paano tayo talagang dinala sa kanyang kaharian. So Revelation 3:3 nga, binanggit natin yung verse kanina. Yan. So remember how you received the word. Yan, di ba? Yung kung paano, naalala niyo ba kung paano kayo unang nakarinig ng word of God? Habang nagsisigawan sa labas. Di ba yun? And then pangalawa, remember your first love. Yan, di ba? Sa Revelation 2:4. Remember your first love. Kasi nga ito nakakalimutan ng maraming mga Kristiyano, yung unang pag-ibig. Nawawala na yung apoy. Kaya nga dapat alalahanin kung paano talagang ikaw ay talagang dati-rati. Laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Di ba't noon takbo ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing, di ba? Yan yung ganung mga alalahanin na talagang naiko na tayo. Na dapat nating balikan. So nawa ay ngayong umaga, remember your calling, remember how you got born again, and be grateful. Diba, kaya nga sabi kahapon, ang ganda ng share ni Ate Megan, Amazing Grace. Kaya nga kahapon kinanta natin yung suktulong biyaya. Talagang ako'y talagang bumalik talaga ako sa yes Lord, biyaya mo na talaga nagligtas sa akin. Kaya I'm grateful still na nandito ako, na hindi ako yung dahilan kung ba't ako naligtas, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Diba yung I love you Lord and all my life I have been faithful. Diba yung kabutihan ng Diyos, huwag mong kakalimutan talaga. And that will be one of those things that will prepare you in the coming of the Lord. Yan sa pagdating ng Panginoon, isa yan sa talaga magliligtas sa atin, maghanda sa atin sa pagdating ng Panginoon. Kapag patuloy mong naalala kabutihan ng Diyos sa iyong buhay at nagpapatuloy ka kahit ano mangyari. Wow. So pangatlo nga, remember your calling. Yung pagtawag sa atin ng Diyos ay huwag mong kakalimutan, diba, kung paano ka talagang tinawag ng Diyos sa maglingkod. Yan yung mga ministry na dapat natin balikan. Kaya minsan nalulungkot ako sa mga na gusto na magpahinga, ayaw na magtrabaho sa Panginoon dahil baka parang sawa na sila. All that, nakakalungkot yung ganung feeling. Dahil nga kung meron sang bakit ang ginagawa talaga, yung di ka magsasawa. Di ako magsasawang purihin ka. Diba? Kaya nga yung mga, diba yung mga nire-rewardan sa mga kumpanya? Diba yung hindi nagsawa magtrabaho? Yung 25 years, the loyalty, awardee, ganon, mga ganun talagang hindi sila nagsawa. Yung hindi yung, diba, kaya nga napakahirap ng mga nagtatrabaho na sawain. Isang buwan pa lang, resign na, gusto na ibang trabaho na. Diba? Walang mararating yung ganun, diba? Yung parang hindi ka malusawsawin ba ang tawag doon. Na palipat-lipat, kahit nga sa ikaw nag-aaral, diba? Mahirap yung palipat-lipat ka ng kurso. Wala kang matatapos. So, ganun din sa Panginoon. Kailangan maging faithful ka sa ginagawa mo. Of course, the Lord can promote you, pero be faithful with what you're doing right now.
Dahil sabi ng Bible, kapag napagkatiwalaan ka sa maliit, doon ka palang pagkakatiwalaan ng malalaking bagay. Wow, thank you Lord, hallelujah. Maliit. Ito ba yun? Ay, wala. Ang tindi. Yan, so Jeremiah 1:5, ito yung sinasabi sa atin ni Lord na nawa ay malala natin. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, or I consecrated you. Imagine, bago ka pa ipanganak, tinawag ka na ni Lord, tinalaga ka na ni Lord. I appointed you a prophet to the nations. I appointed you a pastor, I appointed you as a leader. Di ba, ganun ang Panginoon na malayo pa, bago pa tayo panganak, ay alam niya na yung gagawin natin, yung mga mabubuting gawa. Sabi nga ng Ephesians 3:2-10, na hinanda na ni Lord yung mga mabubuting gawa na gagawin natin bago pa man tayo isilang. So gawin natin talagang, let's just do what God has called us to do. Kaya nakakatuwa ka si Bishop, si Direk, di ba? Sabi nga, bagong kanta na for New Year. Ang gaganda ng mga kanta natin, talagang isang upbeat at isang worship. Grabe, talagang nakakadagpuspos at nakakadala sa langit sa sa Panginoon. Yan. Balusawsahin po sa trabaho, walang mararating yan, di ba? Sabi nga ni Sister Nene. Diba? Kailangan natin ng yung talagang persistence, diba? Consistency. Kahit diba sa Panginoon paglilingkod, ang hirap ng mga lingkod ng Diyos na hindi mo alam kung darating mo hindi, diba? Hindi mo maasahan, hindi reliable. Kaya nga sabi ng Bible, ipagkatiwala mo ang salita ng Diyos sa mga reliable people eh. Yung alam mo na darating, pag darating talaga, yung let your yes is yes and their no is no. Yan, okay. So, kailangan natin ng mga ganung mga Kristiyano. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. So, tingnan tayo ni Lord. Kahit pa malayo pa tayo po ay nasa tiyan pa lang ng nanay natin, tinawag na tayo ng Diyos. That's why we want to be faithful. Kaya sa sa commitment ko, na tinawag ako ng Diyos magpastor, and I will be faithful to the very end ng paglilingkod ko sa buhay ko, na ako'y tawagin ng maglingkod sa Panginoon. At kahapon nga may gumawa tayong mga forms, iba ang ginawa natin kahapon. Wala tayong resolution na binabas na mahaba, kundi isang maliit lang na commitment form na isusulat mo kung gagawin mo para sa Panginoon sa 2026. At yun, na-video yun at naisulat, nailagay sa commitment box, yan naka-display sa ating church. Kaya yung mga di pa nakapag-ganon, I encourage you to do that so that you will be part of those committed workers na inahanda natin para sa pagdating ng Panginoon. Mga workers na masasipag, mga workers na talagang naglilingkod sa Panginoon. Umulan man o bumagyo, umaraw, nandiyan para sa Panginoon. Yan talagang gusto natin makita ang paglilingkod. Amen. So, ang sa application, remember, revival starts with remembrance. Kapag naalala mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, yung pagkatawag mo, then there will be revival, di ba? Remember your first love. Yan, katulad niya, nababalikan talaga natin, babalikan. Forgetting leads to spiritual sleep. Kapag nakakalimutan natin yung mga ginawa natin, yung mga commitment natin sa Panginoon ng mga nakaraan, makakatulog ka. Hindi mo alam, malayo ka na pala sa Panginoon. Kaya nga yung mga nasa ministry, sabi ko nga, mas malaki ang chance na sila manatili. Kasi may commitment eh. Kapag wala kang calling o ministry, mas madaling ikaw mag-backslide kasi parang isip mo, wala naman akong bilang diyan eh. Kumbaga, kahit mawala ako, hindi mo mapapansin. Hindi po, kaya nga inopen natin salamat sa mga nag-sign up, lalo yung mga bago na talagang we would like to work them out, na talagang mag-involve sa ministry so that they will be commissioned and sent to the harvest field. Wow. At remembering brings renewal. Yan, kapag naalala mo ang mga bagay-bagay na yan, ayan po ay magdadala ng pagpapanibagong sigla, renewal. Kaya nga yung commissioning day talagang huwag natin palagpasin yan kasi ito yung renewal natin sa Panginoon eh. Kaya nga next year talagang we would like na mag-solid talaga tayo. Hangga't maaari ay talagang mag-iwas tayo ng mga ibang dates na ating nais-set up on that last Sunday of the year para sa commissioning day, kasi ito yung magpropel sa iyo sa the next 11 months of doing things for God eh, di ba? Kaya hanggang 12 months dahil kasama na rin yung the month after the month after the new year o the new year month.
sa next year. Ayun. Ayan, so remembering brings renewal. Kaya mahalaga na talaga tayo ay involved sa mga bagay na 'yan. Kaya as an illustration, many believers stop working because they forget why they started serving. Yan, yung mga iba kaya napagod kasi ba't ko ba ginagawa to? Nalimutan yung purpose. Kaya mahalaga talaga alam mo yung purpose mo, alam mo yung calling mo para magpapatuloy ka. Katulad ng yung iba, katulad niya ng kwento ng isang na tinatamad na yung tinatamad na yung isang manggagawa. Sabi niya ba't ba ako tinatamad ako bakit ba kailangan gumising o pumunta sa church? Sabi ng nanay niya, anak, gumising ka na, late na, ganyan. Ba't ba kailangan gumising? Sabi, una, Sunday. Ngayon, dapat talagang tayo nagsisimba sa Panginoon. At pangalawa, ikaw yung pastor. Kaya dumulong ka na. Imagine yung pastor pala yun. Nakalimutan na niya na siya ang mangangaral, siya ang dapat tumayo. So, isa yun sa maging conviction natin na meron tayong responsibility para sa Panginoon. And everyone say, Amen. Amen. So, manalangin po tayo sa umagang ito. Nawa ay bawat sa ating tayo mag-commit ng paglilingkod sa Panginoon. No matter what, this year 2026 ay talaga magpapatuloy tayo. Lalo ngayon, National Bible Day. Let's commit ourselves in spreading the Word of God to all the people that we can meet and we can reach out. Amen. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw po ang tunay na patuloy na nakapaalala sa amin na ang buhay namin ay dapat nakatalaga lamang sa iyo. Kaya nadalahin ko nga po, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna sa aming buhay at talagang maitalaga namin ang lahat ng para sa iyo, Panginoon, ang aming oras, ang aming lakas, ang aming mga talento at ang aming mga resources, O God. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam po namin na patuloy mo kaming inahanda sa iyong pagdating. Nawa, matagpuan mo kami ng nagtatrabaho, natagpuan mo kami na nasa posisyon, natagpuan mo kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo no matter what, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, pagpalain mo pong bawat sa mga may birthday, ang mga nag-anniversary ng kasal nila, at ay iba niyang nangangailangan ng kalakasan, kagalingan, katulad ni Pastor Do Villarreal. Yan, kaya alala niyo naman si Pastor Sidro, na patuloy mo rin palakasin. Dinadalan ko rin po, Panginoon, si J.A. din na ngayon nagpapalakas sa kanyang naranasang operasyon. At dinadalan ko rin si Pastor Cynthia, patuloy na kalakasan sa kanyang buhay. At sino pa man ang mga kailangan ng kalakasan, kagalingan, comfort sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Lord, magpapatuloy kami, Panginoon, no matter what, O God. Kaya salamat sa iyo, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin at paglilingkuran sa pangalan ni Jesus at lahat ng manggagawa ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen! Amen and Amen. Praise God. Yan sa ginanap po ng katotohanan na yan, tayo po'y patsabantalang magpapaalam at tayo po'y magpapatuloy tomorrow, 7 a.m. dito pa rin po sa Every gising is a blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. See you tomorrow at mamaya nga po sa sa mga lindan. See you tonight. Yan kila Abigail. Okay, God bless, God bless. Ito ang lagi aawitin ko para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord,
bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing.